ng nagkatawang. Kasi nga, ang term kasi doon sa Bible ay nagkatawang tao. Hindi siya naging isang tao. Nagkatawang tao, ibig sabihin, meron siyang pinagmulan. Hindi katulad ng karaniwang tao, talagang tayo ay naging tao dahil nagmula tayo sa ating mga magulang. Pero si Jesus, dahil ang binig na tinataglay ni Maria ay galing sa banal na Espiritu, kaya ang nangyari kay Jesus, siya yung banal na galing sa Diyos na nag-anong tao. Kaya ang tawag ko na ang tawag ko na nagkatawang tao. Hindi siya naging tao, hindi siya tao lamang. So kaya yung banal na kanyang tinataglay ay nananatili sa kanya. At hindi siya nagkasala kay Allah. Lucas, kabanata 12, talata 32 hanggang 34. Pinagpala ang mga alipin nagbabantay at pinangganilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibigay siya at pauupuin sila, ipagkahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maral na sila handa at ng Panginoon. Mag-ingatin ang ito madaling arawan. So ito kasi yung description ng state. Ganun ba kaya nangyayari sa Middle East yung mga abuso sa mga katulong? Lalo sa mga Pilipinas. Ang history ng state, mula doon sa kapanahunan ng mga hari, tumating doon sa mga panahon ng mga impero, at ang lupa ng mga piloto, na namuno sa mundo, ang kanila kasi yung kategory, lalo na sinabi doon sa Egypt, na kapag ikaw ay isang alipin, pag-aari na nila yung buhay mo. You have no right in your own. Wala ka ng karapatan sa sarili mo. Ngayon yung meaning ng alipin, ng slave. So kaya mapapalitan natin, may nangyayari yung ngayon, doon sa Middle East, at kahit saan bansa mayroong mga Muslim, kasi yung kanilang tradisyon ng mga kultura. Once na ikaw ay kanilang alipin o katulog, ang gawin sa ilang alipin. So kaya nilang gawin kahit anong gawin nila sa iyo. Kaya makita nyo yung mga nararanasan ng mga napatira natin OFW na sila ay nagsasuffer, sila ay nakakaranas ng pagbabago kasi ang turing sa kanila ay sila ay pag-aari ng kanilang. So the same process na dinaan ng ating Panginoon sa Kristo hanggang doon sa kamatayan sa krus, makita natin diba nung siya ay pinakarusakan. Kasi ang alipin, walang karapatang lumahin, walang karapatang magreklamo. Kahit doon sa panahon na sila ay pinakarusakan. Kaya wala ka ng karapatan sa buhay mo eh. That's the meaning of slave. Kaya lang, dahil doon sa pagbabago ng sistema ng ating lipunan, marami ng protestan. Asan yung ating rights sa ating karapatan namin. Kaya ngayon ito, nalilimitahan yung pagtrato sa isang katulong o sa isang alipin dahil doon sa mga batas na ginawa upang proteksyonan ng isang katulong o kaya isang alipin. But speaking of the time of Christ, naranasan ko yung mga kapatid. Namuhay siya bilang isang alipin. Bakit isang alipin kasi? Naalala niyo yung sabi ng isang tao na tumawag sa kanya, Panginoon, gusto ko sumama sa iyo. Isa yun sa kanya, pinagaling ko, sige, gusto ko sumama sa akin, halika. Pakikita ko sa iyo yung bahay. Wala siyang bahay. Sabi niya, mabuti pa kayong asong buwan, eh, meron yung lugar. Dito siya wala siyang sarili bahay. So makita natin yung kanyang kalagayan. Kapag ikaw ay isang alipin, halos wala kang pag-aari sa iyo. Kasi nga ikaw mismo ay pag-aari ng amo mo. So ngayon yung katibay sa isang alipin. At makikita natin yung kagana sa ating Panginoon Jesus. So kaya alam niyo ba yung pag-iikot na ginagawa natin? Pinalisahan ng gusto magiging alipin natin.
Sabi ng Panginoon sa Kristo, kayo ay tinuturing ng kaibigan. At dahil kayo ay tinuturing ng kaibigan, lahat ng nalalaman mo, lahat ng gusto ko paalam sa iyo ay ipapaalam ko sa iyo. Gusto ko lahat ng tuturo ko ay ituturo ko sa iyo. Ngayon ang isang kaibigan, wala kiniligigil. Itinuturing ko rin kayo kapatid, sabi ng Panginoon sa Kristo. Kaya makikita natin, ano ba yung ating relasyon pagdating sa ating Panginoon sa Kristo? Ano ba yung trato na ginawa sa atin na tayo ibigin ng anak ng Diyos? Inalis tayo sa pagiging at tayo ay ibigin ng anak ng Diyos. Kapag mahalaga mga kapatid na ating maintindihan na kung ano man yung ginagawa natin paglilingkod sa Diyos, we are not a slave, but we are a part of the body of Christ, and therefore, we are functioning our ministry. Kaya ginagawa natin yung ministry natin dahil bahagi tayo ng katawan ng Panginoon sa Kristo. Hindi tayo isa natin. Nagkakaroon tayo ng pagtugon-tugon sa pangangailangan ng isang katawan. Kasi hindi pwede ang isang katawan ay kulang or else may problema ang simbahan. Diba? May problema ang simbahan kapag kulang ang katawan na hindi nagpapangsyon. Ibig sabihin, andyan sana yung katawan pero hindi nagpapangsyon. Parang isang taong na paralyzed, nawalan ng sikip yung kamay, pero may kamay. Alam ba yung minsan yung tsura yung narawan ng isang pag-dress? Kaya minsan yung paglago ay hindi continuous. Parang panahon yung paglago kasi na hindi nagpapangsyon yung buong katawan. At kapag hindi nagpangsyon ang isang katawan, abnormal ang isang katawan dahil hindi kumikilos yung lahat ng bahagi. So, mahalaga mga kapatid, huwag natin isipin, tulad ng topic natin ngayon sa pagkaan na, huwag natin isipin na wala tayong bahagi sa katawan ng Diyos. Lahat tayo ang bahagi. Kaya mga kapatid, napakahalaga ito. Yung pagiging katulad ng ugali ng Panginoon sa Kristo ay inaasahan nito sa atin. Bakit? Kasi Christ is our head. Si Kristo yung pinakaulo natin. So pag may ulo, mayroong katulad. Diba? So kung mayroong ulo na nagpapaksyon at nagpapakita ng kanyang ugali, dapat naahawa yung katawan doon sa ugali na nagmumula doon sa ulo. At yun yung gustong maranasan ng Diyos sa atin. Yung gustong maranasan ng Diyos sa atin, maranasan natin yung katangian kung yung ugali ng ating Panginoon. Una, hindi siya naging makasarili, naglingkod siya sa iba. Inisip niya ang kapakanan. Pangalawa, naglingkod siya ng tulad sa kanila. So, tayo habang naglingkod tayo sa Panginoon mga kapatid, let us always evaluate our service to God. Bakit kaya natin ang siguro? Kasi makamamula, alam ko okay lang yung ginagawa mo. Pero hindi mo pala. Pero kasi din, parang naging na lang. Ito, gusto ko pala bigyan ng reminders, lalo na yung mga workers. Lalo na sa Christian ministry. Mamigaw na kayo dyan ha. Hindi na kayo pumunta dito ng maaga kasi araw kayo ng instrument. Hindi na kayo pumunta dito kasi magpapaka kayo. Kaya kayo akin. You are dedicating yourself for that ministry because you want to praise the Lord. You are serving the Lord through the ministry that has given to you, and therefore, God intended you to despise. So, inaasahan ng Diyos na tutuloy tayo. At ginagawa natin ito, hindi tayo napipili
mapipilitan tayo. Bakit? Ay kasi, kailangan pumunta ko kasi walang tutugtog. Walang magbaback kailangan pumunta. Hindi dapat kayo yung intensyon ng puso natin. Ay, magsisimpa ako, pumunta ako doon kasi kailangan ko dahil may attendance. Diba? Ay, kailangan magbibigay ako sa Panginoon kasi nakalista. Binabasa. Dapat yung intensyon ng puso natin. Lahat ang gagawin natin sa Panginoon Diyos. Ang hangarin natin yung papuri ng Diyos, huwag yung papuri ng tao. Alam mo, naranasan ko na sa music ministry. Umalis talaga ako. Umiyak talaga ako sa Panginoon kasi nakita ko yung grupo kasi ako yung naging music director. At the same time, ako yung unang player doon sa music team. Parang nakita ko parang ano na sila eh. Sabi ko, hindi ako pwede huwag niyo ako i-idolize. Kasi nakita nila lahat ng history. Huwag niyo ako i-idolize. Ginagawa ko yun para sa Panginoon, hindi para pulihin ako. Naliliman ko talaga. Umalis ako sa music kasi parang nararamdaman ko hindi na sila, hindi na nila naibigay yung papuri sa Diyos. Nakikita na nila sa tao. Minsan ganyan mga kapatid. So, we away. Lahat ng gagawin natin sa Panginoon, ang dapat maging desire ng puso natin ay magbigyan siya ng kaluguran. Magbigyan siya ng kapulihan. Kasi, pag kinuha na natin yung ating gantimpala sa langit, dito sa lupa, wala na, napili na natin yung lilisin. Ano makasama natin sa langit? Diba? Kaya yung para sa Diyos, hindi natin. Okay lang na tayo yung papurihan ng tao, kasalamatan ng tao, but do not proclaim that we want. Always give to the Lord. Salamat sa Panginoong Diyos sa iyong dahilan. Lahat ng nakikita niyo sa akin ay dahil sa Diyos, hindi dahil sa akin kakayahan.